Handa raw uli magpalipas ng gabi ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte at kay Senador Bato de la Rosa sa labas ng Senate Building. Kaya naman ang mga pulis nagdagdag na ng barikada at mga nakabantay na tauhan. Live mula sa labas ng Senado sa Pasay, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, gaano na karami ang mga nagtitipong supporters dyan? Patuloy nga yung pagdami ng mga Duterte supporters dito sa harap mismo ng Senado at kasalukuyan nga nakabarikada na yung mga miyembro ng PNP dito, no, para hindi na mas makalapit pa yung mga protesters dahil yung nangyari kahapon nga halos kadikit na nila yung mismong gate ng Senado habang nagsasagawa ng kanilang programa at bago yan nagkaroon pa ng konting girian sa pagitan nga ng dalawang grupo. Yung isang grupo ng mga nakakulay berde, yung mga pro-Duterte at pro-Bato, samantalang yung iba naman na kakulay puti, ito yung mga anti-Duterte naman. Ano? At nakita nga natin kanina na mula sa simpleng konfrontasyon, nagkatulakan at nagkaroon ng pisikalan. Ang mga nakasuot nga ng kulay puting damit ay may bitbit na mga karatula ng pagsuporta sa pag-impeach kay VP Sara, pati na rin yung pag-aresto ng ICC kay Senator Bato. Sa huli ay pinaghiwalay pa rin sila ng mga kapulisan, yung dalawang grupo na yan. At bago nga yan ay dumating rin kanina yung iba pang karagdagang mga pulis para mas siguruhin yung kaayusan dito sa Jokno Boulevard sa Pasay. Bandang alas 3 naman kanina ng hapon ang magsagawa ng programa yung mga Duterte at Bato supporters, partikular na yung grupong Hakbang ng Maisug. Sinubukan nilang lumapit pa at lumipat ng lane sa mismong tapat ng mga pulis. Hindi raw sila titigil sa pangangalampag dito sa Senado, at handa raw silang magpalipas dito ng gabi. Pakinggan nga natin yung naging pahayag ng isa sa kanilang mga supporter. Yung illegal na pagkidnap nila kay Tatay Digong. At yon ay hindi na po namin papayagan muling gagawin nila ang illegal na pagkidnap muli na gagawin nila kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Meron tayong batas na umiiral sa Pilipinas. Mag-file kayo ng kaso dito sa Supreme Court. Dito litisin sa bansa natin. Membro pa ba tayo ng ICC? Wala nang jurisdiksyon ng ICC sa atin, sa bansa natin. Nakahanda naman daw ang mga pulis sakaling madagdagan pa ang mga rallyista. Sa ngayon, 700 miyembro ng kapulisan ang ipinadala na rito. Mula yan sa NCRPO at sa Southern Police District. Pero kanina may nakita na rin tayo na miyembro nga ng mga taga Northern Police District naman. Hindi na raw nila hahayaan na makalapit yung mga rallyista kagaya noong nangyari kagabi. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng hepe ng NCRPO. My instruction is wag payagan na makalapit yung sound system dyan. And andito po yung ating CDM at in-augment po natin yung sinabihan natin na na maging mahinapon sila, walang bangayan sa in-between groups. Kasi as we see it, may mga iba-iba kasing grupo May nakaputi, may naka-black. So we presume na they are separate groups. Sa ngayon nga, nandito tayo sa northbound nitong Jokno Boulevard sa Pasay. At kung nakita ninyo kanina, yung mga hilera ng kapulisan, ngayon naman ipapakita natin dito yung grupo ng mga pro-Duterte supporters. Ayan, kung mapapansin nga ninyo dito, nakaset up na yung sound system nila, Andiyan na dahil nakakuha tayo ng detalye mula sa kanilang mga miyembro na maya-maya lamang daw ay magsasagawa na sila ng kanilang programa. At plano rin daw nila dito na magpalipas na ng gabi. Samantala yung iba dito naghihintay, nakaredy na. May generator pa nga Kung makikita ninyo, nakaupo na yung ilan. At ayan po yung mga kasama natin, ang mga pro-Duterte supporters na nag-aabang dito. At nais pa rin daw nilang ipagpatuloy yung kanilang pangangalampag. Abutin man daw sila ng magdamag hanggang kinabukasan. Ayan, sir. Okay lang, ma-interview lang namin kayo, sir. Opo, sige. Sir,
Ano pong pangalan natin? Sultan Omar Sharif Hamdag. Okay. Sir, ilang araw, gaano katagal kayo mag-stay dito? Simula nung inumpisa nila itong pag-arang sa kay Senator Bato. Opo. Sir, ano ba ang panawagan natin sa pamahalaan? May kinalaman sa mga nangyayari sa kanila? Ano po? Ano ang panawagan natin, sir? Ang panawagan po ng ating mga kababayan Pilipino, kaya nandito po kami para sa kapayapaan natin mga Pilipino. Hindi po ito kanais-nais ang ginawa nilang, aywan ko lang kung totoo na mayroon daw siniserve na warrant of arrest from ICC, International Criminal Court ba yun? Kay former PNP Chief Senator Bato. Wala ba tayong due process of the law dito sa ating bansa? Bakit kailangan pa bang International Court pa ang magsiserve ng warrant of arrest sa atin? Mayroon tayong Supreme Court. Bakit? Anong dahilan? Mayroon tayong Supreme Court, mayroon tayong Department of Justice ang pwedeng mag-issue ng warrant of arrest kay Senator Bato. Iyon ang nakakapagtaka at pangit sa mata ng mga kababayan nating mga Pilipino. Sir, magpapaabot ba kayo ng panggabi dito? Ha? Mag-stay ba kayo dito overnight? Opo. Nandito na kami. Hanggat nandiyan pa rin sa Senado si Senator Bato. Binabantayan po namin yung isi-serve na warrant of arrest kay Senator Bato. Hindi na kami papayat na huliin si Senator Bato dahil wala siyang kasalanan. Wala siyang ninakaw. Nakaban ng bayan. Opo. Okay, maraming salamat po, Sir Omar. Thank you very much po. Thank you. Oo, sige. So, ayun nga muna, yung mga update dito. So, inaantabayanan pa natin kung anong oras ba talaga sila magsisimula ng programa dito. Pero, kita nyo nga, naka-ready na yung mga speakers. May watawat na nga sila mga naka-display dito. At ayon sa kanila, mas maraming grupo pa raw ang darating sa paglalim ng gabi. At ready nga daw sila dito na pagpaumaga na dahil nakatanggap din tayo ng ulat na may iba pang mga grupo naman ng pro-impeachment na magtutungo rin dito bukas naman ng tanghali. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.